In the darkness of night, when fear tries to take my light, I hear your voice so clear, telling me there's no need to fear. When the world feels cold and grey, and hope seems so far away, I'll hold on to the words you say. You're my guide, my truth, my way. You are with me, I'm not alone. In your strength I found my home. Me up with your righteous hand. In your love forever I will stand. When my heart feels lost in pain, you bring peace like gentle rain. You're my friend, my closest guide. With you always by my side. Through the storms and trials I face, I find shelter in your grace. With each step you lead the way. In your arms I'll always stay. You are with me, I'm not alone. In your strength I found my home. Your righteous hand, in your love forever I will stand. In your secret place I stand, held by your love, safe in your hand. Your shadow hides me from all fear. With you, my God, I know you're strength I found my home. You lift me up with your righteous hand. In your love forever I will stand. In your hands I find my rest. In your love I'm truly blessed. No fear, no doubt can take me down, for in your charge I wear my crown.
the darkness of night, when fear tries to take my light, I hear your voice so clear, telling me there's no need to fear. When the world feels cold and grey, and hope seems so far away, I'll hold on to the words you say. You're my guide, my truth, my way. You are with me, I'm not alone. In your strength I found my home. You lift me up with your righteous hand. In your love forever I will stand. Mic check. Mic check. Hello. Para po sa ating unang bilang, mainam na tinig. Kailan may ikaw lang ang iibigin nang higit pa sa aming buhay. Kahit na dumanas ng bigat dito sa ang lahat ay aaring ligaya. O Diyos, awit namin iyong bugin, mainam na tinig ay lingapin. Alay sa'yo ng iyong mga alipin, arin mong kabanalan sa amin. Ang iyong aral ang sami patnubay, tanglaw sa landasin ng buhay. Hindi kami lilimot sa iyong kautusan, dadalhin hanggang sa aming kamatayan. O Diyos, awit namin iyong bugin, mainam na tinig ay lingapin. Alay sa'yo ng iyong mga alipin, arin
kabanalan sa amin, kabanalan sa amin, kabanalan sa amin. Sa lahat ng mga hayop daan sa katihan, mga langga may kakaiba sa kanilang katangian. May damdamin nasa puso, sila-sila'y mag-ibigay, nabubuhay ng payapa dito sa sandaigdigan. Katutubong sipag nila ay totoong kaingit-ingit, naghahanap, naghahakot, mga buti na inilipid. Sama-samang lakas nila'y binubukol, isusulit, samantalang walang baha sa panahon ng tag-init. Kahit walang namumuloy, meron silang kabaitan. Huwag lamang gagalawin bahay nilang minamahal. Kaya'y napagat ng kanilang kaliitan. Buhay nila'y nakalaang may tapang na lumalaban. Basta natin pagkabuti, sila'y bawat maligaya, sama-samang tumatahan sa pagkakaisa. Sa tuwing sila'y magsalubong, kamusta'y makikita. Ganyan sila may damdamin, kalooban di maganda. Kahit walang namumuloy, meron silang kabaitan. Huwag lamang gagalawin bahay nilang minamahal. Kaya'y napagat ng kanilang kaliitan. Buhay nila'y nakalaang may tapang na lumalaban. Tapang na lumalaban. Oh, may tapang na lumalaban. Tapang na lumalaban.
sari-saring kaganapan ang nagaganap sa mundo, na kung minsan ay tila ba hindi na pagkaraniwang ito. Pipilitin kang ibagsak hanggang di ka na makatayo, ngunit taglay mo ang iyong puso maninga sa dugo. Natutunan mong ang ituring na halakhak kang lumbay. Tinubog nga ang iyong sarili ng gising sa buhay. At habang kalasag ng aral ay nasa'yo, ang iyong mo ay magiging himig sa Diyos. Magagalak sa lahat ng patahin sa buhay, at ituturing na langit ang luhang malumbay. Pagkat ang kabisig ko'y ikaw, o Kristong patnubay, at maghihintay hanggang langit ang magkulay. Hirap, lungkot at tiisin, luha, pagluluksan, panindim, galit, sakit at patahin, sa langit mapapawirin. Magagalak sa lahat ng batahin sa buhay, at ituturing na langit ang luhang malumbay.
Dahil sira ba yun? Hello, hello. Naka-live na tayo. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid. Mula sa dako ng Bulacan hanggang sa kinaroroonan ng lahat ng ating mga kapatiran sa iba't ibang mga lokal at mga iba't ibang dako ng bansa, iba't ibang bansa sa daigdig. Umabati po tayo ng maligayang araw ng pananambahan sa Diyos. Tayo pong lahat ay magsitindig at sama-samang manalangin. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon, manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat po, Ama, sa minsan pa'y pagsapit ng isang mahalagang araw na dumating sa aming mga harapan. Salamat, Panginoon, sa paglipas ng isang linggong panahong patuloy mong pinupuspos ng iyong mga dakilang pagpapala. Salamat, Amang Banal, sa aming hiram na buhay na nanatiling malakas at masigla hanggang sa mga kapanahon ng ito'y patuloy pa ring tinatangkilik ng iyong mga anak. Salamat sa lahat ng mga butil ng iyong mga pagpapala na sa tuwi-tuwi na ay dumarating sa aming mga pagtangkilik bilang mahahalagang sangkap ng aming mga pagdadala ng buhay sa araw-araw. Tunay po, Amang Banal, na sa iyo nanggagaling ang lahat ng mga pamamatnubay at mga dakilang biyaya na aming tinatanggap sa araw-araw upang aming mapangasiwaan ng may kaayusan, may karapatan at kasiglahan ang aming mga pagdadala ng aming mga buhay, maging ito man ay sa dako ng aming mga material na kalagayan at lalong higit naman ay nagagamit din namin ang mga biyayang ito sa aming pagsisikap na lalo pa naming mapaunlad ang aming mga pananampalataya. Salamat, Ama, sa mahalagang pagkakataon na ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Kami naging bahagi pa rin ng mapapalad na mga taong nilikha mong sa aming paggising ay nananatiling buhay at malakas, nananatili ang pag-alab ng aming mga kagustuhan na sa araw na ito'y muli kaming magkasama-sama upang sa pamamagitan ng ganitong gawain ay aming maipakita sa iyong banal na kalagayan ang aming patuloy at taos sa pusong pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, bahagi po ng aming pagtitipon, ay hindi lamang kami iyo pong matanaw na nagkakaisa, kundi amin din pong nagiging layunin na kaming lahat ay muling makaharap sa iyong banal na paningin upang aming ipagsulit, aming isuko sa iyong dakilang kataas-taasan ang aming pong mga abang katauhan. Naririto at aming binubuksan sa iyong dakilang paningin ang kalooban ng aming mga pagkataong loob, na sa loob ng isang linggong araw na lumipas ay aming pong kinasangkapan, kawaksi, naging saksi sa mga pagdaloy ng mga araw ang aming mga kaluluwa na siyang nakatatanaw kung anong mga bahagi ng mga kaganapan sa aming buhay ang aming kinaugnayan. Naririto at natatala sa aming mga talambuhay, Panginoon, kung gaanong kami nangagsikap na sa araw-araw
ay amin pong lubos na maipanagumpay ang lahat ng mga mabubuting gawain na hinahanap mong maging bahagi ng aming mga hiram na buhay. Bagaman sa aming marurupok na mga kalagayan, nagiging kaugnay pa rin kami ng mga kamalian at ng mga pagkakasala. Kaya't ito naman, Panginoon, ang lubos naming idinadalangin sa iyo, na patuloy mo sana kaming patatawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala. Kami aaliwin at lilingapin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dakilang Espiritu, at kami tutulungan alisin sa aming buhay, sa aming puso at katauhan, ang mga bahid dungis ng mga pagkakamali at mga pagkukulang, upang ang mga ito naman, ang lahat ng mga panahon ng iyong paglingap at pagpapatawad ay aariin naming mahalagang kayamanan, katumbas ng pag-asa at mga karapatan ng bawat isa na makapanatili pa sa loob ng iyong munting bahay upang makisama sa mga kapatiran na hindi nawawala ang aming mga pangarap na sa mga huling bahagi ng mga pagkakataon ng aming mga buhay, sa pagkakataon ng iyong paghudyat, na kaming lahat ay haharap sa iyo upang tumanggap ng pangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami lubos na nananampalataya. Nasasamahan mo kaming palagi hanggang sa panahong ito ng aming pagganap ng mahalagang pagsamba sa iyong banal na pangalan. Kami po naway biyayaan mo ng mga mahuhusay na mga isipan, kahandaan ng aming mga kalooban at damdamin na nahahandang makinig at magpahalaga sa mga aralin na kinapapalooban ng mga mahalagang butil ng iyong mga katwiran na ninanais mong matanim sa buhay ng bawat isa sa amin. Amin pong alagaan at pagyabungin patuloy na mamunga ito ng mga mabubuting gawa na lagi mong hinahanap na maging bahagi ng aming mga araw. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lakip naming idinadalangin ang mga katayuan, kalusugan at mga bagay na dinaramdam ng iyong mga hamak na alipin sa lahat ng mga dako o lugar na kanilang kinaroroonan, mula sa mga sanggol na nananatiling inaalagaan, tinatangkilik ng kanilang mga magulang, hanggang sa mga kapatid naming nasa dako pa ng mga kabataan na lubos na nangangailangan ng paggabay, hindi lamang din ng mga mangangaral, kundi ng mga magulang na mahalagang bahagi ng pagpapayaman at pagpapaunlad ng mga kabutihan at kabanalan sa loob ng iyong banal na iglesia. Tulungan mo ang mga magulang sa kanilang mga masiselang gawain, ang mga dalagat binatay, patnubayan mo ng mga gabay na makatutulong kung papaano sila lubos na makapaghahanda ng kanilang mga kinabukasan. Alalayan mo, Panginoon, ang mga kapatirang sa tuwinay hindi maiiwasang dumanas ng mga dumadalaw na mga suliranin at mga pagkakasakit ng kanilang lupang katawan. Aliwin mo kami ng iyong dakilang Espiritu. Pagalingin mo, Panginoon, at dalawin mo sana kami ng iyong patnubay, ng iyong mga paghihimala, upang ikaw ang siyang maging ilaw at pag-asa, tanglaw ng aming mga kalungkutan, ng mga panglulupaypay ng aming mga katawan. Patuloy mong igawad ang mga katugunan, ang dakilang pag-asa na lubos na inaasahan ng iyong mga anak. At nawa, Panginoon, ay patuloy mong lingapin ang aming mga isipan, ang aming mga damdamin, magkaroon ng pagkakaisa na aming pong pahalagahan ang pananampalataya na minarapat mong dumating sa aming mga kapalaran. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat po ng mga bagay na ito at ng iba pang mga nilalaman ng aming kanikanyang isipan, mga saloobin, mga bagay na nais naming hilingin, bagaman hindi magkakaroon ng pagkakataong magsalita ng kanikanya,
Sa pamamagitan ng kanyang labi, ang mga kapatiran, sa pagkakataong ito kami lubos na naniniwala na ang lahat ng bahagi ng aming mga iniisip sa araw na ito ay ganap ng nakararating sa iyong dakong kaitaasan, at ito naman ay iyong tutugunin na ngayon dakilang patnubay. Kaya naman, ang lahat ng ito aming pinasasalamatan sa iyong pangalan at aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay. Good morning mga kapatid. Maligayang araw ng muli nating pagharap sa Diyos at muling pagkakaroon ng pagkakataong magkasama-sama ang lahat ng ating mga kapatid sa iglesia. Kasama natin ngayon sa ating online service ang iba nating mga kapatid na nasa iba't ibang mga bansa. Hello po sa inyo mga kapatid. Patuloy nawang magsikap ang bawat isa sa atin na hindi maging dahilan ang malalayong distansya sa ating pananatili sa pananampalataya. Bumabati din tayo ng maligayang araw ng pagsamba sa ating kasamahang mga mangangaral na ngayon po'y nanonood at nakagayak ding magkaroon ng kanilang sariling mga pananambahan sa kanilang mga lokal sa iba't ibang mga dako ng bansa. Ngayon po ay ikatlong linggo ng month of March 2025. Isang linggo na lang po ay magtatapos na naman ang ating buwan. At nire-remind po natin ang ating mga paghahanda tungkol sa youth gathering na gaganapin po natin sa month of April. Ang ating pong paksa na pag-aaralan ngayon ay aking pong binalangkas. Binalangkas po ito ng inyong lingkod. Bagaman ang mga pananampalatayang ito'y dati na itinataguyod ng ating mga minamahal na mga mangaral, matandang kapatid Abilino Santiago, hanggang sa ito'y dumaloy at magdaan sa panahon sa pangunguna ng ating matandang kapatid Danilo Santiago, at itinataguyod pa rin natin sa pagkakataong ito. Ang pamagat po, ang aral tungkol sa kapighatian sa daigdig at ang kaugnayan nito sa buhay ng mga kapatid sa IDBCJ ayon sa Biblia. Ang usapin po mga kapatid tungkol sa kapighatian. Bago ito, baka makalimutan kayo naglalakip ng pasalamat. Excuse me lang po, babasahin ko lang po. Mula sa lokal ng Talanay, handog pasasalamat sa pagsapit ng kaarawan noong March 15, 2025 at sa mga biyayang pinagkakaloob at pagpapala sa buong pamilya. Nagpasalamat si Sister Ella Karandang. O yun lamang po pala. Okay, balik po tayo sa ating topic. Ang usapin tungkol sa kapighatian, mga kapatid, ay isang bagay na lagit-lagi na rin pinag-uusapan ng tao. Lagit-laging nararanasan, nagiging source ng mga topic kapag ka nagkukwentuhan, na bakit daw sa mundo mas marami yung kalungkutan kaysa sa masasayang araw. Totoo po naman. Kahit na sa mga dako ng mga hindi naniniwala sa Diyos o sa mga naniniwala sa Diyos, hindi nakaiiwas sa pighati. Halimbawa ba, kung pamimiliin kayo, pag ba hindi ka naniniwala sa Diyos, mawawala ba yung malas? Mawawala ba yung kalungkutan sa buhay? Lunes hanggang Biyernes, bibilangin mo yung
baka isang araw ka lang na naging masaya, naging okay ang buhay, hindi pa kompletong 24 hours. Hindi mo sinong tao ang nabuhay na mula Linggo hanggang Sabado, ang buhay ay naging patag at masaya, walang problema. Wala po sigurong makatitindig at makapagtataas ng kamay. Tanggap po natin sa ating buhay ang kasaysayan sa mundong ito, lalo pa sa Pilipinas. Mas malamang yung problema, yung kalungkutan, yung mga tinatawag na intindihin, paghihirap, na ang lahat ng yan ay tinatawag na kapighatian. Sabi nung iba, kung totoong may Diyos, bakit ang daming mahirap? Bakit pag ang pinag-usapan ay kapalaran, mas madalas ang nagiging kapalaran ng tao ay kahirapan, bihira, ang mayaman. Gaya din naman ang katotohanan sa mundo, mas kokonti ang marunong kaysa sa hindi marunong. Sabi nga ng mga biruan ng mga tao, konti lang daw ang maganda, mas maraming pangit. Para daw buhay, konti lang ang maligayang araw, mas marami yung malungkot na mga panahon. Kaya hindi po sagot sa pagpili ng relihiyon, hindi po ang dahilan kaya tayo ay humahanap ng relihiyon ay para mawala ang problema natin sa buhay. Na para bagang ang iniisip ng tao, kailangan ko nang maghanap ng maayos na relihiyon para kami ay umunlad sa buhay. Akala po ng iba, kaya kailangan mong maghanap ng relihiyon, kaya kailangan mong humanap ng Diyos ay para yumaman o para makaahon sa kahirapan. Tatalakayin po natin sa pamamagitan ng paksang ito na ang kapighatian o ang mga bagay na ating sinasabi, mga kalungkutan, problema, kamalasan sa buhay, ay talagang bahagi na po ng katakdaan na ginawa ng Diyos. Sisimulan po natin ang ating pag-aaral, mga kapatid. Ano po ba binabanggit ng Biblia tungkol sa sinasabing kapighatian? Narito po ang sabi sa Juan 16:33, basahin po natin. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin. Ang nagsasalita po ay ang ating Panginoong Hesus, bumaba siya sa lupa. Lahat ng tao na nakikinig sa Kanya, inaaralan niya. Kasi napansin niya ang mga tao, kaya naghahanap ng kalinga, kaya naghahanap ng relihiyon, sawang-sawa na ang tao sa pagiging mahirap. Unang-una, yung mga Israelita, ginawa silang alipin sa Ehipto. Ginawa silang tagapagtrabaho na walang sweldo, pinapakain lang sila pero walang sweldo. Nagsasawa na yung tao sa ganung buhay. Katulad din po sa atin, sa buhay natin sa Pilipinas. Bibihira yung nakaluluwag, bihira ang mayaman, mas marami yung mahirap na walang sariling bahay, walang maayos na trabaho, walang seguridad sa kinabukasan kung ano ba ang iyong kakanin. Kaya ang tao naghahanap ng kalinga ng Diyos. Subalit nung magsalita ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroong kayong kapighatian. Inamin po ng ating Panginoong Jesucristo na ang pamumuhay sa mundo, hindi ka makakaiwas sa pagkakaroon ng kapighatian. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit sa kabila ng lahat na mayroong kapighatian, laksan nyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Ang tanging bagay na tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, walang formula, walang paraan, kundi lakasan ang ating loob. Siyempre, hindi lamang basta-basta lakas ng loob, kasama doon yung pagsisikap. Diba?
Hindi ka naman magkakaroon ng maliwanag na kinabukasan kapag hindi mo rin pinagsikapan. Ngayon, ano pong katunayan ang kalungkutan o kapighatian kahit na nasa tama kang iglesia ay mararanasan mo. Hindi po sagot yung invitations ng ibang religion na kapag sumama tayo sa kanila, uunlad ang buhay mo, mawawala ang malas. Pag nagtayo ka raw ng business, lalago ang business, dadami pera mo, dadami ang properties, lupa, ikaw ay magiging isang maunlad na tao kapag sumama ka sa isang maayos na religion. Hindi po yan totoo, sapagkat ito ang pinagpatiuna ng ating Panginoon sa Kristo. Gawa 14:22. Si Apostol Pablo po ang may sabi, ang nagsalita dito, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Saan po? Sa loob ng iglesia. Inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. Ano pa? At sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian. Hindi po sinabing kapag sumama ka sa iglesia, ay ikaw ay uunlad, magkakaroon ka agad ng trabaho, papasa ka agad sa board exam, ikaw ay magkakaroon ng malusog at walang sakit na pangangatawan. Hindi po ganun, wala pong kinalaman yun. Ang sabi, inaaralan, magsipanatili sa pananampalataya, at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian, ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya po walang masaya sa loob ng iglesia. Taliwas sa mga ipinakikita ng ibang religion na pagpasok po nila sa chapel. Gaya nga po ng mayroong kumausap sa akin doon po sa San Jose del Monte. Ang sabi sa akin, matapos akong magturo, nilapitan ako, sabi ng lalaki, "Brad, pasensya ka na. Ba't sa pananambahan sa inyo parang hindi ko naramdaman ang presensya ng kasiyahan, presensya daw ng Diyos?" Ano ba ako ibig mo sabihin na presensya ng Diyos? Yun ikang kamukha sa amin. Sila kasi mga born again. Sa amin pag sumamba ka, lahat ng problema mo mawawala. May sayawan, may kantahan. Pag uwi mo sa bahay, alis ang problema mo. Yun daw ang kanilang pagsamba. Sabi ko, walang ganun sa amin. Sabi sa amin kailangan sa maraming kapighatian, magsipasok sa kaharian ng Diyos. Kinamayan kasi ako ganun Ginawa ko naman, kinamayan ko din. Yung kasi ay formula, pag may sasabihin kang masakit, kamayan mo muna. Tsaka mo banatan. Sabi ko, ganito na lang ako. Pag ang gusto mo ako ay yung maligaya puso mo, mawala problema, doon ka ako sa Enchanted Kingdom. Baka pwedeng doon tayo sumamba. May mga rides. Mayroong mga bangka-bangka. Talagang pag-uwi mo sa bahay, tanggal ang problema mo. Ang pagsamba ko ay hindi pampaalis ng sakit ng katawan o pampaalis ng problema. Ang pagsamba ay paraan ng paggalang sa Diyos, pagpapakita sa Diyos ng ating banal na pagkatakot. Ano kinalaman ng problema mo doon? Kung hindi ka makabayad sa kuryente, problema mo yun. Hindi problema ng Diyos yun. Huwag mong isama sa pagsamba ang lahat ng iyong problema, sapagkat sabi sa banal na kasulatan, hindi mawawala ang problema ng tao until makarating ka sa kaharian ng Diyos. Ano pa ang sabi? Totoo bang may mga tiisin sa buhay? Patuloy natin ang ating pag-aaral. Apokalipsis 2:10, samahan niyo po akong bumasa. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Bago ko po ituloy, ito po isang inspirasyon bang masasabi to? Dapat daw ito lagi nating nasa isip na kung masaya ka ngayon, isipin mo baka bukas may dumating na kamalasan. Lagi mong, let us always anticipate. Inaasahan, anticipate. Lagi mong itanim sa isip mo, pag masaya ka ngayon, huwag mong isipin na lagi kang masaya. Ihanda mo sarili mo na bukas may darating kang problema. Sabi nung isang pagkakataon, sabi ni Jesus, mapalad yung mga nagugutom. Bakit? Hindi naman lagi ang gutom. After ng gutom, ano susunod doon? Busog. Ang problema, pag busog ka ngayon, matakot ka. Bakit? Hindi laging busog.
tomorrow, maaaring iba mangyari. Busog ka ngayon, gutom ka bukas. Kaya sa totoo lang, mahirap yung kalagayan ng mayaman. Bakit po? Ano ba susunod sa yaman? Paghihirap. Mas masarap maging mahirap ngayon. Bakit? Sabi dito, lagi mong i-anticipate. Hulaan mo o tanggapin mo na in the future, maaaring mabago. Ano yung mababago? Pwedeng magkaroon ka ng tiisin. Kaya wag kang maging masaya ngayon. Wag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan. Yan ay isang example ng kalungkutan. Hindi sinabing may darating sa inyong dyablo sa bahay at igukulong ka. Ito ay apocalypse kasi ito eh. Pwedeng ito ay mahiwagang salita. Ito ay rhetorical, parang poetic, parang tula. May kahulugan ito. Pag sinabing, bukas na bukas, ano bang month ngayon, March or April, may dyablo na maglalagay sa inyo sa bilangguan. Ano yung dyablo? Problema. Ano yung bilangguan? Isang intindihin na kukulungin ka. What if hindi mangyari sa April? Matuwa ka, hindi naganap. Pero wag mong aalisin sa buhay mo na lagi kang handa, lagi kang nagtitiis, sumasampalataya ka sa Diyos sapagkat hindi mo hawak ang buhay mo. Time will come, a big problem will come to you. Darating ang isang malaking problema sa iyo. Kaysa naman lagi mong inaasahan, kaya ka lagi malungkot, inaasahan mo kasi kaya ka may Diyos ay, Panginoon, gawin mong laging masaya ang buhay ko. Gawin mong panatag lagi ang aming damdamin. Kaya tayo nagkakaproblema, iniisip natin laging saya. Kaya pag dumating ang problema, hindi tayo handa. Narito ang aral. Dapat pala sa buhay natin, isipin mong palagi, may darating kang problema para lagi kang handa. Sa ganung paraan, kung hindi naman maganap, saka tayo, mas may karapatan po tayo magpasalamat sa Diyos. Dahil sasabihin natin, Panginoon, salamat. Yung iniintay kong problema, isang taon na, hindi pa dumarating. Puro mabuting kapalaran ang nagaganap sa aking Panginoon. Di ba mas mainam nga naman yon? Intayin mo yung problema, pagka hindi dumating, ibig sabihin mapalad ka. Let us repeat, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Kailan to? In the future. Always in the future. Pwedeng next month, pwedeng next year, pwedeng 5 years from now. Itanim mo sa iyong isip na may darating kang tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. 10 araw means hindi 10 days. It means the plurality of numbers of events. Hindi ibig sabihin kung mo sinabing 10 ay 10 nga. Pwedeng marami ito. 1 buwan, 2 months kang nasa ospital, 3 months kang nasa ICU, mas mainam na isipin mong magkaganon. At kung hindi dumating, magpasalamat ka sa Diyos. Ang aral pala, para maging mapagpasalamat ka sa Diyos, isipin mo lagi magkakaproblema ka bukas. At pag hindi naganap, magpasalamat ka sa Diyos. Kung hindi dumating, magkakaroon kayo ng kapighatian 10 araw. Hindi naman sinasabing bukas na pwede rin mangyaring hindi. Ang itinuturo lang dito, maging handa, maging mapagpuyat, wag puro sarap ng buhay ang iniintay natin. Hintayin natin yung kapighatian. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. So, ibig sabihin, tayo pala nilikha ng Diyos, nilagay sa mundo hindi para sumaya, para masubok kung gaano kalalim ang ating pananampalataya. Next. Iyan ay espiritong laging iniintay ng mga lingkod ng Diyos. Katunayan, Gawa 20:23. Basahin po natin na may nag-iintay sa ating mga suliranan at problema. Sa ibang religion ang itinuturo, bukas, yayaman kayo, gagaling ang lahat ng inyong sakit, magiging payapa ang inyong buhay, lahat ng inyong mga anak ay magkakaroon ng magandang buhay. Sa Biblia po, iba. Kabaliktaran ang sinasabi. Di ba sabi kanina, hintayin mo, may darating sa iyong dyablo, may darating sa iyong problema, labanan mo, pagandaan mo.
Pero hindi ibig sabihin ay parang itinutulak ka ng Diyos na laging maging malungkot. Yun ay paraan lang ng pagsubok. Sabi dito, Gawa 20:23, maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan, na sinasabing ang mga tanikala at mga kapighatian ay nagsisipag-antay sa akin. Kabaligtaran po nung sinasabi. Pag pumasok kayo sa iglesia nila, ligtas kayo. Gaganda ang takbo ng pamumuhay. Hindi po. Ang sabi dito, ipinag-i-invite. Dito po nasulat sa Gawa. Sino ba sumulat ng Gawa? Mga gawa ng mga apostol. Lahat ng apostol ni Kristo ay naniniwala na in the future, sa mga nag-iintay na panahon sa atin, may nag-iintay na tanikala ng kapighatian. What do you mean by tanikala? Chain. Ano ba itsura ng chain? Di ba? Akma-akmang bakal, bilog-bilog, chain. When we say chain, duktong-duktong. Duktong-duktong na kalungkutan, suliranin, problema ang ating kakaharapin. Pero may naaalala na ba kayong experience mula nung kayo nabautismuhan na may namatay sa problema? Wala naman, di ba? Parang normal lang din ang buhay. Yun nga lang, hindi tayo mayaman, hindi laging masaya, kontento naman tayo sa ganitong ordinaryong buhay. Yun lang naman yung buhay na pinaglagyan sa atin ng Diyos. Hindi naman kung sinabing ganito, ay nakakatakot palang mag-iglesia. Sa inyo pala may tanikala ng kapighatian. Ayoko na dyan. Yung tanikala ng kapighatian, yung ating usual na nangyayari sa araw-araw, na kaya naman nating lagpasan. Minsan, wala kang bigas. Minsan, wala pang bayad sa kuryente. Yung mga basic na necessity na after the day, nagagawan din natin ng paraan. Minsan nga yung pagsuko ka na wala ka ng paraan, biglang may darating paraan galing sa iba. Yun yung mga sinasabi ng Diyos. Huwag ka kasing mahirati na laging sinasabi mo, lagi kang malusog. Ang mga taong mayayabang na parang hindi na magkakasakit kailanman, na hindi nagdarasal sa Diyos, hindi man lang nagpapahalaga, walang relihiyon, na tila baga kaya nilang pangatawanan na habang buhay silang malakas, habang buhay na may pera, habang buhay na may trabaho, pagdating ng kamalasan, pagdating ng nawalan ng trabaho, malungkot, biglang lalapit sa Panginoon. Pagdating ng pagkakasakit, lalapit sa Panginoon. Pagdating ng mga kalungkutan, lalapit sa Panginoon. Hindi ba't mas maganda yung hindi ka pa nagkakasakit, hindi ka pa nalulungkot, hindi ka pa minamalas sa buhay, lumalapit ka na sa Panginoon. Kasi nakikilala ng Diyos, kaya ka lang lumalapit binigyan kita ng sakit kung nung wala pang sakit, lumapit ka na, o di kaibigan ka ng Diyos, mamahalin ka ng Diyos, sabagat yun ang tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya kasi kaya lang dumarating sa iba pagka kailangan na. O ito ang ating one of the best formula ng pagdadala ng buhay. Lagi mong i-anticipate, lagi mong asahan, igayak mo sa iyong sarili na hindi laging malakas. Bukas, may darating sa iyong kapighatian, salamat kung hindi magaganap. Salamat kung hindi magaganap sa taong ito, salamat kung hindi magaganap sa buong buhay mo. Sapagkat, sinasabi lang ito para tayo maging handa. Next, isipin natin na magagawa natin ang lahat ng bagay kung tayo ay aasa sa Diyos. Kung wala kang Diyos, mahirap nga. Ngunit, kung meron kang Diyos, ganito ating masasabi. Pilipos 4:13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Paano nagpapalakas? Di ba nabalitaan yung kapitbahay mo na stroke? Hindi makagalaw ngayon. Walang pakiramdam ang katawan. Not even yung dating nagsasalita siya, ngayon hindi na makapagsalita. Wala siyang lakas. Ikaw, may lakas ka ngayon. Ang lakas hindi yung sinasabing kaya mong bumuhat ng 2 supot na simento na nakapatong sa batok mo. Hindi yun ang lakas. Ang lakas ay yung kung paano ka nagpa-function ng maayos. Sa araw-araw, nagigising ka, nakalalakad, nakapag-iisip, lahat ng pyesa ng iyong katawan may pakiramdam, yun ay lakas. Ang lakas ay buhay. May nagbibigay sa atin ng buhay.
Yan ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Alam niyo ba, pati nga daw buhok natin bilang ng Diyos. Tayo kung pagtsatsagaan natin yan. Lahat ng mga matatalinong scientists ngayon na nag-iimbento ng mga internet, computers, laptop, mga kotse na lumilipad, lahat ng mga matatalinong tao na yan. Tanong mo sa kanila kung ilan ang composition ng buhok ng lalaki, buhok ng babae. Wala pa silang data kung ilan talaga ang sangipin kasi meron Tapos yung bones ng tao, may bilang yan. 206 ang lahat ng buto natin sa katawan. And even yung ngipin sa ibabaw, sa ilalim, may tamang bilang yan. Nakalimutan ko lang. Pero walang na-record sa science kung ilan talaga maximum or minimum na hibla ng anit ng bawat tao, babae man o lalaki. Pero sa Diyos, alam. Sabi ng Biblia, Mateo 10:30, datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Bakit sinasabi ito? Bakit natin inaaral ba't ang Diyos pati buhok natin alam? Ibig sabihin, hindi ka pababayaan ng Diyos. Yun nga, walang kwentang bagay na pagbibilang ng buhok nagawa ng Diyos Yung problema mo hindi magawa ng paraan. Ibig sabihin, wag ka mawala ng pag-asa hanggang may Diyos kang sinasampalatayanan, tutulungan ka ng Diyos at ililigtas ka. Kasi yun yung pagbibilang ng buhok na walang kakwenta-kwentang bagay. Ano ba mapapala natin kung magbilang ka ng buhok? Wala naman, di ba? Maraming ang tao, wala ng buhok, nabubuhay pa Ibig sabihin, pag binilang mo ang buhok ng tao, baka hindi ka matapos ng 3 araw. Marami kang hindi magagawang trabaho, pero pinatunayan ng Diyos, kahit nakawala lahat ng pinakawalang kwentang bagay na gawain sa mundo, ginawa pati pagbibilang ng buhok, bilang pagpapatunay na kailanman wala siyang pagpapabaya sa tao. Lahat ay isang guni natin sa Diyos. Sabi nga na isang talata, isang guni mo sa Diyos, ihabilin mo sa Diyos ang iyong mga lakad at lahat ay Kanyang papangyayarihin. Ganon pala. Pagising mo sa umaga, lahat ng plano mo, i-report mo muna sa Diyos. Parang sa mga subdivision, yung mga guard, mini-meeting muna lahat ng mga sariling mga kasama ng gwardiya, kung 30 yun. O narito gagawin natin maghapon. Ikaw doon, ikaw dyan, ikaw ganire, check-in mo to. Sa atin pala, paggising natin, magre-report tayo sa Diyos. Ihabilin mo sa Diyos, Panginoon, ako po'y babangon, gagayak, pupunta sa aking hanapbuhay. Ingatan mo po nawa, Panginoon, ang aming buong pamilya, ang mga anak, ang aming hanapbuhay, lahat na po sa aming komunidad. Buong bansa po, Panginoon, buong mundo ay po sanang patnubayan. Di ba? Nakadagdag ka sa nananalangin na magkaroon sana ng kapayapaan sa mundo. Kung lahat tayo hindi mananalangin, wala nang mangyayari sa buhay. Kaya mahalaga, yun tayo ay may ipinararamdam na pananampalataya sa Diyos. At sapagkat tayo may Diyos na laging salaylayan ng ating pag-asa, sa kasiyahan man o kalungkutan, huwag mawawala ang Diyos. Mayroon kasing tao, pag minamalas, lilipat ng relihiyon. Hanggat hindi yumayaman, walang tigil sa paghanap ng religion. Akala ay ang religion ay nakakapagbigay ng kayamanan sa tao. Manatili tayong naglilingkod sa Diyos. Huwag hihiwalay. Juan 15:5, basahin po natin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Hindi naman pala puro kapighatian, may mga bunga din. Ano ba yung mahalagang bunga natin sa araw-araw? Yung continuity ng ating buhay. Binubuhay tayo ng Diyos, pero tutulungan natin ang Diyos. Sabi nga ng kasabihan ng tao, nasa Diyos ang awa, ngunit nasa tao ang gawa. Huwag naman nating iaasa lahat sa Diyos. Kailangan din nating makikoordinate.
So magbubunga ng maraming araw, maraming lakas, maraming pag-asa, maraming pangarap na natutupad. Sapagkat kung kayo hihiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya ano po ang diwa ng aral na ito? Sa buhay mang masaya o buhay na may pighati, huwag hihiwalay sa Diyos. Diyos ang pag-asa ng ating buhay. Kahit na maging tayo man ang pinakamaliit na tao sa mundo, tayo yung kinukutya, tayo inaapi. One of the best pighati, mali pala yung best, one of the real pighati na naranasan natin yung pagkaapi, yung feeling ng inferiority complex. Ano ibig sabihin? Yung sa iba, pag inisip mo, ba't ba kami ganito ang religion namin? Para kami pinagtakloban ng panahon. Sa buong mundo, daming religion malalaki. Ba't kami nandito? Isinilang ka sa ilalim ng bubong na ang magulang mo ay Iglesia ng Diyos na buhay, nadamay ka pa. Ganyan ang feeling ng mga kabataan. Yung mga classmate ko, Roman Catholic. Yung ibang classmate ko, Iglesia ni Cristo. Yung ibang classmate ko, Jehovah's Witness. Ba't kami ito? Iglesia ng Diyos na buhay. Ayoko dito. Ganyan ang feeling ng mga bata pag hindi natin naaralan. Yung namimighati ang kanyang damdamin, ang puso, walang pagmamalaki. Iyon ang mabigat na pighati na nararanasan ng mga lingkod sa loob ng iglesia. Subalit kung ating aaralan, mga kapatid, ang pagpili, ang pagkakaroon ng matuwid na relihiyon ay pag nakita mo yung relihiyon na ang pinasisikat ay pangalan ng Diyos. Mahalata mo sa religion kung ang religion ba ay ang pinasisikat ay pangalan ng isang tao o pangalan ng Diyos. Mayroong church ngayon, hanapin nyo yung Lutheran Church. Martin Luther. May story ng isang special na personality noong unang panahon. Hindi naman ako nagka-interest aralin dahil wala akong interest sa kanya. Si Martin Luther, pwede niyong i-search ba si Martin Luther. Siya'y nag-organize ng isang pananampalataya at ang ipinangalan niya sa church na yon ay Lutheran Church. Doon pa lang halata mo, kung ang pananampalataya ay sa Diyos, bakit sa halip ng Diyos ang inilagay mo sa pangalan, bakit pangalan mo ang inilagay? Merong Wesleyan Church, Wesley Jones yata yon. Hindi rin ako interesado. Isang tao na nag-organize, nagpauso ng isang religion, ang ipinangalan sa church, sa halip na sa Diyos, pangalan nila. And even this very common, very well known, the Roman Catholic, I'm sorry kung mayroong mga nakikinig. Pag ang religion ay sa Diyos, dapat hindi Roman ang pangalan sa una. I'm sorry po kasi hindi naman ako naglalagay niyan, kayo. Diba? Kung ang pasisikatin mo yung Diyos, bakit ang pinasikat mo yung lahi ng tao? Roman. Romans are people na nakatira sa Rome. Kung iyan pala'y religion, bakit sinolo nyo ang pagmamayari? Kung Roman pala yan, ba't di kayo magtaguyod niya? Ba't pati kami sinasali ninyo? We are Filipinos, we are not Roman, therefore, hindi kami obligado sumama sa inyo. Ngunit kung iyan ay tunay na religion, dapat hindi Roman, dapat yan ay Iglesia ng Diyos. Kaya diyan pala sa mga pangyayari na yan, lahat ng mga religyong hindi ang pangalan ng Diyos, Open Door Bible Church. Ano ba pinasikat mo? Pinto, open door. Ano ba kinalaman ng pinto? Di ba? Sa halip na lagay mo doon Church of God. Mas tama-tama pa yun. Ibig sabihin, talagang tama yun na ipinangalan mo sa Diyos. Yun lang Baptist, maling-mali pero million po yan. In the whole world, ang kanilang members is about mga 15 million. Yung salitang Baptist, hindi mo naman kailangan mag-aral na matindi para maintindihan mo yung Baptist. Ang Baptist ay isang katungkulan
Tagalog ng bautisador. Parang dentist. Ano ba dentist? Dentista. Ano trabaho? Nagbubunot ng ngipin. Sa Biblia, ang tinawag na baptist ay si Juan. John the Baptist. Yan na. Trabaho yung... Kasi nung araw hindi uso apelyido eh. Ngayon na lang nauso apelyido sa panahon natin. So si John, wala siyang apelyido, parang si Glock 9. Wala siyang apelyido. Tinawag siyang John the Baptist kasi siya yung bautisador. And therefore, binautismohan niya yung mga sumasampalataya kay Kristo. Itong mga mahihina kukote na ito, na nagtayo ng iglesia, ang tinawag yung grupo nila na something Baptist Church. Marami yung umpisa nun, iba-iba ang umpisa. Open Door, Holy Bible, Whispering Hope, kung ano-ano yung umpisa, ang dulo ay Baptist Church. Pag sinabing Baptist, lahat kayo bautisador. Mga kapatid, sa Biblia, walang nakalagay sa Biblia na lahat ng miyembro pwedeng magbautismo. Kapag binautismohan ka sa Baptist, ang tawag sa iyo daw ay Baptist. Ano ba yung religion mo? Baptist ako, Baptist ako, Baptist ako. All of them, 15 million Baptist. Lahat kayo nagbabautismo? Definitely no. Hindi lahat ng miyembro sa iglesia ay pwedeng magbautismo kahit sa iglesia ng Diyos. Si Kristo nga, leader, hindi nagbautismo. Ang pinayagan lang niya magbautismo si Juan. At meron siyang ilang apostol na pinayagan due to the absence of yung mga kaya talagang magbautismo. Pinapayagan niya yung ibang apostol. Pero hindi lahat ay bautisador. Kaya doon palang mali na. Sangkatutak na Baptist, sangkatutak na mali. Bakit? Hindi lahat ng miyembro ay pwedeng magbautismo. Kaya kakaisip nila ng pangalan, kaya nagkakamali-mali. Sa Biblia nilagay na kung ano pangalan ng Iglesia ng Diyos. Ganon din pangalan, Iglesia ng Diyos na buhay. Kaya ba't ka malulungkot? Ba't ka magkakaroon ng feeling na parang tayo ay hindi sikat, hindi tayo magaling? Kabaliktaran pala iniisip natin. Tayo ang mas may kaugnayan sa Diyos. Pagpatuloy natin ating pag-aaral sa mga huling bahagi, kahit na apihin tayo ng buong daigdig, kahit ang maging tingin sa atin ng buong daigdig, ay tayo ng pinakamaliit, pinakawalang kwentang relihiyon, huwag po tayong magsasawang manghawak sa Diyos. 15:18 ng Juan, kung kayo kinapupuutan ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuutan bago kayo. Kung piling mo, naiinggit ka sa iglesyang merong Philippine Arena. Ang bayad doon pagka nag-basketball ka doon 100,000 yata per day. Yung paggaganapan mo ng event yon, meron kayong beauty contest halimbawa sa paaralan, ganapin nyo doon, magbayad kayo 100,000. Yung kita nun sa kanila, napakayaman ng charge nila. Tapos ang feeling mo, ang galing nila, siguro sila yung totoo, sila yung binebless ng Diyos. Not only yung religion na yon, some other religion na napakayaman, maiinggit ka. Sabi ni Jesus, huwag kang maiinggit doon. Kung kinapupuutan kayo, mas kinapuutan daw siya. Bakit? Ano ba story ni Jesus? Kinaladkad, sinaksak sa tagliran, pinainom ng suka, nilagyan ng tinik sa ulo, pinatay ng mismong dating relihiyon na minahal ng Diyos. Alam niyo ba yung nagpapatay, ang may-ari ng gobyerno nun, mga Jewish, mga Hudyo, na galing sa lahi ni Huda, at si Huda ay isa sa 12 anak ni Jacob. Nung malaon, yumabang na sila, lumawig yung religion nila, yun yung inabutan ni Kristo, na nung una tama, pagdating ni Kristo, yun na yung religion mali, sapagkat ang sinusunod yung kay Moises. Nag-introduce si Jesus ng bagong religion, yun nga yung Iglesia ng Diyos na buhay. Ngunit, noong panahon na yun, hindi tanggap ng mga tao na may bagong religion, kaya sila'y pinapatay. Sa pangunguna ni Apostol Pablo, pinapatay nila yung mga
mga members na nagtatago sa mga talahiban, sa mga yungib na nagsasamba-samba, hinuhuli yun at pinapatay. Hanggang sa huli, only 3 years lamang po nakapagturo si Jesus ng pananampalataya. Sabagat ng panahon na yun, talagang hinahabol sila. Hindi sila sikat, hindi sila masaya, hindi sila marami. Ang buhay nila ay napuno ng kapighatian na tulad din tayo. Maswerte pa nga tayo, hindi tayo hinahabol ng batas. Mula nung liberasyon, ng panahong tapos ng mga digmaan, hinayaan na tayo ng makapamili, magkaroon ng sarili nating religion. Hindi katulad ng panahon ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Kung kinabubuotan kayo ng sanlibutan, inyong talastas na ako muna ang kinabuotan bago kayo. Sapagat si Jesus hindi nabuhay ng masaya. Puro kapintasan ng inabot niya. Mahusay-husay pa tayo. Nakakapag-Jollibee tayo minsan. Nakaka-SM tayo minsan. Kahit na hindi naman laging masarap ang buhay. Pero yung kaiinggitan natin, iisipin natin na kailangan, pag kay Jesus ka, kailangan mayaman ka, kailangan marami ka, kailangan sikat ka, mali, kabaligtaran. Si Jesus mismo hindi nakaranas nung sinasabi natin na yun. Kailan nabasa na mayaman si Kristo, na masaya, na marami? Kakaunti lang po ang naniwala kay Jesus bago siya ipinako sa krus. So, yan po ang dapat nating malaman. Hindi po masaya na maging miyembro ng iglesia. Punong-puno ng pighati. Huling talata ng ating mababasa, isang inspirasyon para sa atin. Part of the Revelation or Apocalypse po sa Tagalog. Mga talatang nagbabadya, nagpapahiwatig ng mga bagay na magaganap, pwedeng nagaganap na, pwedeng magaganap pa rin sa susunod na panahon. Ang sabi dito, bahagi ng ating magiging inspirasyon sa buhay. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre. Nabasa natin ito minsan Sikat na sikat yung paniniwala, mga kapatid, na ang pinuno sa impyerno ay si Satanas. Nung araw may mga comics, pag nag-drawing ng impyerno, si Satanas nakaupo sa isang malaking silya, may korona, si Satanas, may hawak na tinidor na malaki, at meron siyang tawa na malakas, halakhak, sapagat siya ang leader ng impyerno. Natutuhan naming mga bata, ng panahon elementary kami, huwag kang maging masama, napunta ka sa impyerno. Sino ba tao doon? Sino ba leader sa impyerno? Si Satanas ang boss doon. Si Satanas ang makapangyarihan doon. Mali pala. Yung napakarami palang maling mga kalokohan ng mga bagay-bagay na naituro sa tao. Hindi po pala ang diablo ang pinuno sa impyerno. Sapagkat ang diablo mismo ay ihahagis ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. Sabi po dito, at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre. Akala natin yung tao lang na makasalanan ang ilalagay sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Pati pala yung diablo, unang ibinulid, na kinaroroonan din naman ng hayop. Sino yung hayop? Hula po yan sa Apokalipsis. Yan yung mga masasamang pinagmumulan ng kasamaan sa mundo, mga hayop. At ng bulaang propeta, yung mga leader ng relihiyon na nandaya ng maraming mga kaluluwa, napakarami po niyan. At sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailanman. Yan ang komposisyon ng impyerno. Hindi lang po taong masama, kundi pati ang diablo ibubulid, kasamang magsuswimming, magre-resort ng habang patay. Hindi mo sabing habang buhay dahil wala nang buhay nun Sa pagkabuhay ng maguli ng mga masasama, kasama ang diablo na ibubulid, kasama ang mga leader ng mga relihiyong mga bulaang propeta. Kaya maling-mali, mga kapatid, tandaan po natin, ito ay huling talata natin, maling-mali at burahin natin sa isip na lahat ng relihiyon ay tama. Bakit po? Kung lahat ng relihiyon, di wala nang bulaan.
Kung 1,000 ang religion, all of them are true. Paano papasok yung bulaang propeta? Kaya nagkakaroon ng bulaan, merong isang original, some others are fake, hindi totoo. Kaya wag nating pakinggan yung sinasabi ng iba, wag na kayong mag-away-away, iba-iba kayo ng religion, ay wag kayong magkagalit sapagkat kayong lahat ay ililigtas ng Diyos. Mali po yun. Dahil malinaw dito, may tamang propeta, may tamang mangaral, may bulaang propeta. Kung lahat ay tama, wala nang bulaan. Yan po ang logic. Yan ang philosophy ng Biblia. Magandang araw mga kapatid. Nawa ay naging mahalaga ang ating mga oras sa panahon ng ating pag-aaral sa araw na ito. Tayo muling nagtatapos sa ating pag-aaral at nagpapasalamat po ako sa inyong pagbibigay ng panahon. Maligayang pag-uwi sa ating lahat, mga kapatid, sa lahat ng dakong ating babalikan, maging mapayapa po ang ating buhay nawa sa pamamagitan ng pamamatnubay ng ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo po ay magsitayo. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mga pagpapalang dumating sa aming mga harapan sa pagkakataong ito. Sa malakas na pangangatawan, sa masiglang pag-iisip, sa matibay na pananampalatayang patuloy na itinitibok ng aming puso't damdamin. Salamat din sa mainit na pagsasama-sama, pagkakaisa ng mga magkakapatiran sa bawat dako. Salamat sa mainam na dako na iyong pinagdalhan sa amin. At ito po ay isang kayamanan na napakahalaga na aming ituturing at iingatan hanggang sa dulong bahagi ng aming mga buhay. Salamat sa aral na aming nadinig sa pagkakataong ito, na sa kabila ng karamihan ng mga pighati na nararanasan ng tao ay itinuturo mo sa amin ang mga kaparaanan kung paano kami mananatili, nagtitiis at umaasa sa iyong banal na kapangyarihan. Kami po ngayon ay nagtatapos at manunumbalik, aming babalikan ang mga dako na aming iniwan, ang mga gawain na aming pansamantalang pinalikuran, upang ito'y aming haraping muli sa pagtatapos ng aming gawain. Kami ay tumatanaw sa panibagong mga araw na darating sa aming buhay, sapagkat ito'y aming nararamdaman at pinaniniwalaan na hindi mo ipagdadamot sa aming mga kalagayan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-alaala, sa iyong pamamatnubay. Ibinibigay namin sa iyo lahat, Panginoon, ang aming mga kahilingan, iba't ibang mga pangangailangan sa buhay na hindi na namin kailangan isa-isahin pa, sapagkat binabasa ng iyong mga paningin ang mga hayag at mga lihim na bahagi ng aming mga pag-iisip at mga damdamin. Umaasa kami ang lahat ng aming mga pangangailangan, lahat ng mga bagay na aming ipinagpapasalamat, kaalinsabay ng pagpapasalamat ng aming mga kapatid na naglalakip ngayon ang kaniyang pagpapasalamat sa iyo dahil sa pagsapit ng kanyang kaarawan. Ipamatnubay mo sa kanya, Panginoon, ang lahat ng mga mabubuting bagay, karagdagang mga panahon ng buhay at mga kalakasan at mabubuting kapalaran, hindi lamang sa kanya kundi sa sangkalahatan po ng mga kapatiran na hanggang sa panahong ngayon matitibay na nagkakaisa at umaasa sa iyo. Pagpalain mo kami lahat ng mga mabubuting bagay, Panginoon, at nawa gawin mong mapalad ang bawat isa sa amin na sa paglipas ng ilan pang mga araw, kaming lahat ay mapapalad na patuloy na manghahawak sa aming mga hinihiram na buhay upang sa araw ng muli naming pakikipagkatipon, masisigla kaming makabalik muli sa dakong iyong pinaglaanan sa amin upang kaming lahat muling gumanap ng napakahalagang tungkulin na isinabalikat mo sa aming mga abang mga kalagayan. Ang lahat po ng ito, Panginoon, minsan pa amin pong pinasasalamatan sa iyo at hinihiling sa pamamagitan ng pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.
mangyari pong sa dako ng nagpapasalamat, naglakip ng pasasalamat. Kayo po ay tumayo at inyong tanggapin ang basbas ng pagpapala ng ating Panginoon. Para din po sa ating lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Umawit po tayo ng awit ng paghahandog. Muli tayong manalangin, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, narito po amang banal, ang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya. Narito ang salaping handog na ngayon ay sama-samang itinatalaga, pinagkakaloob ng iyong mga hamak na alipin, na bagaman aming nababatid na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping ito, ito'y aming pa rin inihahandog sa iyo, Panginoon. Aming pinapangarap na ito nawa ay magsilbing isang samyong kalugod-lugod na ngayon ay makasasapit sa iyong dakong kinaroroonan upang ito na may maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mong pangalan. Iyo po sanang ipamatnubay na ang halaga ng salaping handog na ito ay patuloy na maging mabuting kasangkapan ng iyong banal na iglesia sa pagtataguyod ng mga pantusto sa lahat ng mga proyektong ikapagkakaroon ng kaunlaran ng iyong iglesia, gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid, bunga ng iba't ibang mga kadahilanan
ang ilang bahagi nawa ng salaping handog na ito ay maging mabuting kasangkapan ng iyong mga mangangaral sa mga panahon na sila'y naghahatid ng iyong mga aral at salita sa lahat ng mga lokal na kinaroroonan ng mga alipin mong mga tagapakinig sa tuwing dumarating ang mga araw ng mga pananambahan. Ang ilang bahagi pa ng salaping itong tinitipon ng iyong iglesia, magamit ng iyong bayan sa paghahayag ng mga gawaing na ikapagkakaroon pa ng pagtawag pansin ng ilan pang mga aliping naghaantabay na makakinig ng iyong katotohanan, ang aming mga kaibigan, mga kababayan, na makakasama namin sa loob ng iyong bayan na magtitiwala, mananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito ay ganap namin ngayong pinagkakatiwala, inihahandog sa iyong iglesia sa pamamagitan ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Awitin natin ang doksoloy. Bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangangaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang sumasa mga langit at nawa ang kanyang biyaya at mga pagliligtas at ang pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu ang siyang patuloy pa ring maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan pa man. Marami pong salamat mga kapatid. In the darkness of night, when fear tries to take my light, I hear your voice so clear, telling me there's no need to fear. When the world feels cold and gray, hope seems so far away, I'll hold on to the words you say. You're my guide, my truth, my way. You are with me, I'm not alone. In your strength I found my home. Me up with
your righteous hand. In your love forever I will stand.